ng digital products pero hindi mo alam kung saan yan ibebenta? Well, you are in the right place kasi today we will compare two of the best platform that you can use to sell your digital products online. So, ayun nga yung Etsy and Racket PH. So, in this video nga, we will help you figure out kung alin ba dyan sa dalawa yung mag-fit sa product and goal mo. So, kaya make sure to stay tuned till the end of this video. Hi learners! Welcome back to our channel. Ako nga po pala si Rose. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, i-click mo na ang subscribe button pati na rin ang notification bell para updated ka kung may mga bago tayong upload na video na pwedeng makatulong sa'yo. And for today's video na to, pag-uusapan natin kung saan ba magandang ilagay yung digital products na nagawa mo. Sa Etsy ba or sa Racket PH? So now, let's dive into Etsy, the global creative marketplace, and Racket PH, the new local platform built for Filipino creators. So ngayon kasi with the help of our technology, especially yung AI, marami ng tao ang kaya ng gumawa ng digital products. So ang question na nga dyan is hindi na kung paano gumawa, kundi kung saan mo yan pwedeng ilagay or ibenta. So in selling digital products kasi, kahit na maganda yung design mo or meron kang mga helpful templates, kapag ka yung platform or yung selling platform mo hindi nagmamatch dun sa audience mo, sayang lang yung effort. So to further explain that, let's break it down platform by platform para mas malaman natin kung ano ba yung platform na mag-fit sa goal ninyo. Pero before tayo mag-compare, meron lang akong gustong ipakita sa inyo. So ito naman yung isang tool na ginagamit ng maraming creators, website owners, and developers para sa kanilang mga successful digital setups. And ayan nga po yung platform na Cloudways. So Miss Rose, ano ba yung si Cloudways? So basically learners, ito po ay isang managed cloud hosting platform. So meaning lang yan, hindi mo na kailangang i-manage yung mismong server kasi sila na yung bahala dun sa technical side. So behind this kasi, ginagamit na nila yung mga big cloud providers like DigitalOcean, AWS, Google Cloud, Veltier, and Linode. And with Cloudways then, meron na tayong automatic scaling, security patches, and backups. So technically, handled na nila yan lahat, and ang result niyan is mas stable, mas mabilis, and less na yung downtime. Kaya with that performance, gustong-gusto talaga sila ng mga developers and agencies. So now, Miss Rose, bakit mo nga ba yan na-share? So kasi learners, gusto ko lang i-share sa inyo yung bago nilang feature, which is yung Cloudways Affiliate Program. So ano nga ba yung pinagkaiba ng cloud hosting platform at bakit meron silang mga partner programs? So kasi learners, yung hosting platform, napaka-importante talaga niyan sa kahit na anong website or digital products. So bakit ko nga ba nasabi yan? Kasi nga sila yung nag-host ng mga files and sila yung nagbibigay ng uptime and performance. And kapag may partner program naman ng isang hosting platform, ang ibig sabihin, meron na silang system to engage sa mga developers, so vloggers, or sa mga agencies para i-promote or i-integrate yung mga services nila. So basically, with Cloudways Affiliate Program, kapag ka-feature natin yung mga services nila, pwede tayong makakuha ng rewards. So now, if you're interested, punta tayo dun sa kanilang partnership program. So here, the first thing we need to do is to sign up, and this is for free. Wala kayong kailangang bayaran. And dito, meron silang dalawang model na pwede nyong pagpilian. So number one is yung tinatawag nilang slab model. So here, one-time rewards lang yan based on your performance. Next, they have hybrid model. Ito naman, one-time reward plus recurring share habang active pa yung mga users mo. And dito naman, kapag meron kang referral, para ma-confirm yan, kailangan lang ma-validate yan after 2 invoices. So once validated na, pwede tayong makakuha ng monthly payout. So dito, pwedeng via PayPal, wire transfer, or hosting credits. Now, aside from that, add ko lang din itong isa sa mga interesting feature ni Cloudways, which is itong 2-tier program. So, yung feature naman na yan, pwede kang magkaroon ng sub-partners under your account. So, ibig sabihin kapag ka-active sila at nagkaroon sila ng valid referral, magkakaroon ka
ka ng additional shares dun sa kanilang performance. So, perfect yan kung may network ka na ng mga developers, creators, or marketers. So, kasi diba, magkakaroon ka na dyan ng extra layer of collaboration. So, ito naman for me, hindi siya instant big share, pero maganda siya for long-term partnership. So, bakit nga ba maraming professionals ang prefer gamitin si Cloudways? So, number one, of course, meron silang flexibility. So, dito kasi, pwede kang pumili ng model na fit sa strategy mo. So, dito kasi meron silang over 65 data centers. So, kahit nasaan pa yung users mo, mabilis pa rin siyang gamitin. And the third one naman, ito yung isa sa mga gusto ko kasi meron silang mga coupon codes and promos for campaigns. So, hindi na nga tayo mahihirapan. And next, meron silang 90-day cookie period. So, ano ba yan, Miss Rose? So, dito kasi kahit pa late mag-sign up yung user mo, pwede pa rin nilang matrack. And lastly, syempre meron silang affiliated dedicated support. So, meron silang team dito na tutulong sa'yo sa analytics and optimization mo. Now, ito na yung big question. Paano nyo naman yan magagawa or maa-apply sa project ninyo? So, like for example, nagvo-vlog ka about tech or businesses. So, there, pwede mong isama yan or isingit yan dun sa mga tools section mo. And kung nagsiset up ka naman ng website for clients, pwede mong i-recommend si Cloudways as a hosting option. Pwede nyong i-leverage yung partner system para sa collaboration. And now, ayan, if you're interested with Cloudways affiliate program, pwede mong i-check yung link dyan sa ating description below. So now, ayan, balik nga tayo dun sa ating main topic. Let's talk about the best platform to sell our digital products online, starting with Etsy. So Etsy is a platform that's been around for years na. So talagang matagal na yan. And kilala talaga yan as a marketplace for creatives. So nandyan kasi yung mga designers, planners, and makers. So here, pwede tayong mag-list ng mga digital products or digital downloads like planners, Canva templates, or digital arts. So itong si Etsy, for me, para siyang mix ng Pinterest and online art fair. So kung nag-check na kayo ng Etsy, ang una nyo kasing mapapansin dyan, lalo na yung mga top sellers nila, karamihan dyan, aesthetics yung accounts or yung mismong products nila. So aside from that, global nga po yung market niyan and very community-driven. So for the step-by-step overview, meron tayong 4 step na kailangan gawin. So the first one is to create your Etsy shop. So dito naman parang magsiset up tayo dyan ng online portfolio natin. And to further guide you with this, meron tayong ginawang separate full tutorial about creating account on Etsy. So ilalagay ko na nga lang din yung video link niyan dyan sa ating description below. So once na nakagawa na kayo ng Etsy shop ninyo, punta na tayo dun sa step 2, which is yung pag-upload natin ng products natin. So here, we can upload different kind of digital products. So ingat na lang kayo dun sa mga merong copyrights. So check nyo na nga lang din yung guidelines ni Etsy about that. And by the way pala, in uploading your digital products, make sure nyo lang na meron kayong nice visuals ng mga mock-ups ninyo or yun yung mga marketing photos na gagamitin nyo dun sa product ninyo. So as I've said kanina, karamihan sa mga top sellers ng Etsy, ang mga account nila or yung mga product nila is aesthetic. So ibig sabihin, maganda siya sa mata, maganda yung visuals niyan, and appealing yan sa audience. And for the step 3, kailangan nating aralin yung mga SEO or kailangan natin mag-research ng mga friendly titles. So ito rin yung isa sa mga pinaka-importante with Etsy kasi nga number 1 global market ito and meron na silang millions of users. So marami nang nagli-list dito ng different kind of digital products. So kaya mahalaga na competitive yung titles na malagay natin as well as yung SEO. So for step 4, kailangan natin i-promote yung shop natin sa ating mga social media platform like Pinterest or Instagram. Pero for me, the good thing with Etsy, since marami na nga po itong users, mas malaki na yung market natin and meron nga ding option na i-promote yung product natin dito mismo sa Etsy. So now, let's proceed with pros and cons and start nga tayo with pros. So number 1, kagaya ng sinabi ko kanina, meron na silang global audience. So ibig sabihin, you can reach people from different countries. So mas malaki yung market natin kasi nga international na yan. Next, maganda to si Etsy for creatives, especially kung mahilig kang mag-design and mag-customize. Kasi nga dito, if you are creative and unique yung mga designs mo, mas mabilis kang mapapansin ng mga customers. And the other pros na meron dito, and isa sa mga nagustuhan ko, is that meron silang built-in analytics. So kasi dyan, pwede natin makita yung mga products na nagpe-perform ng maganda and pwede rin tayong makakuha ng idea sa ibang top sellers para mas mapaganda pa yung product natin.
natin. And now, let's proceed dun sa cons. So, number 1, of course, meron silang listing and transaction fees. So, for me, nilagay ko yan sa cons kasi meron namang other platform na free lang talaga yung paglilist and mababa lang yung transaction fee. Pero dito nga with Etsy, ayan, meron na silang listing and transaction fee. So, ifo-flash ko na nga lang din dyan sa ating screen yung updated rates nila. Now, the other cons na pwede nating ma-encounter dito is yung competition. So, ito naman, expect na natin yan kasi meron na nga silang millions of users and talagang marami ng customers and sellers dito. So, dito kailangan talaga nating mag-stand out visually. And now, for the other cons na nakikita ko dito is that yung pagpa-price natin in US dollars. So, bakit naman Miss Rose? So, kasi learners, in my experience, kapag ka US dollars, meron pa yung mga transaction fees kapag ka i-convert natin and hindi yan same dun sa actual rates. So, mas bababa pa siya ng onte. So, kasi for me, ayun, kailangan lang natin i-set yung expectation na merong difference dun sa US dollars na makukuha natin. So, now, I'm gonna share with you my own experience dito kay Etsy. So, here with Etsy, I decided to create a store this year lang. And meron nga tayo dyang mga nilist na mga digital art. So, ang napansin ko, since marami nga akong competitor with that niche, hindi ako agad nagkaroon ng benta. So, what I did is that inaral ko yung mga SEO, kung paano maglagay ng descriptions and titles, and nagbayad ako for ads. So, from there, after a few days lang, nagkaroon ako agad ng first sale ko with Etsy. So, for me, it really depends kung ano yung product na ililist nyo dito kay Etsy. So, ako kasi, matagal ko na na-list yung mga product ko and hindi ko pa alam yung market with Etsy. So, I decided to try the ads. So, ayun, nag-work naman siya for me. And chinek ko nga yung profit ko. And overall, nag-profit pa rin naman ako kahit na nag-ads ako with Etsy. And ayun nga, it really depends on your product. And kailangan lang talaga dito visually appealing yung product ninyo. And meron kayong tamang SEO na gagamitin. So, for me, marirecommend ko talaga si Etsy, especially if you're targeting an international clients or customers. And ang maganda nga dito, less na dun sa marketing side kasi nga, pwedeng si Etsy na yung gumawa niyan for you. Now, what if you want something simpler? Like yung mga local platform na easy lang i-set up and tumatanggap ng mga local payments. So now, let's talk about Racket PH. So ano ba yung Racket PH? So this is a proudly Filipino platform made for digital creators. So kung si Etsy ay isang global art fair, si Racket PH naman is your friendly local bazaar. So mas relatable dito and community-based. So si Racket PH talaga is designed for creators, especially dun sa mga naghahanap ng platform para i-showcase yung kanilang digital products sa local market. So for the step-by-step overview, again, meron tayong 4 steps. So the first one nga is to sign up for a free account dito kay Racket PH. And to guide you with that, again, meron tayong ginawang full tutorial. So ilalagay ko na nga lang din yung video link niyan dyan sa ating description below. Now, once na meron na tayong account, we can now proceed dun sa step 2, which is yung pag-upload nga po ng digital products natin. So dito, we can upload Canva templates, ebooks, any kind of digital products pwede nating ilagay dito. Now, for step 3, isi-set lang natin yung price in pesos. So, di ba, super convenient yan for local buyers. Now, for step 4, same lang with Etsy, kailangan lang natin i-promote yung store natin sa ating mga social media accounts. Now, for the pros and cons, dun nga muna tayo sa pros. So, number 1, meron silang local payments. So, here kasi pwedeng magbayad yung customer natin via GCash, Maya, or bank transfer. And aside from that, beginner-friendly yung platform nila. So, with that, madali lang siyang i-navigate, especially if you are a beginner. And for the third cost, meron siyang fees pero mababa lang and mas mabilis yung pagsiset up. So, dito kasi for 50 pesos, meron na tayong 5 listing. So, technically, para lang siyang 10 pesos per listing. Now, for the other pros na nakikita ko dito is that this platform highlights Filipino creators. So, ibig sabihin, using this platform, mas magiging visible yung services or yung digital products mo sa local market. So, for the cons naman, since itong si Racket PH, halos bago lang yan. So, ibig sabihin, mas maliit yung traffic niyan compared with Etsy. Now, for the other cons, ito connected din siya with the first one, yung smaller traffic. Kasi nga dito, kailangan active tayo sa pag-share or pagmamarket ng digital product natin sa ating mga social media accounts. So, unlike with Etsy kasi meron ng mga ads na sila na yung nag-work sa product mo para mapansin ng mga buyers. Dito kasi wala pang ganon. Pero ang advantage naman ito, supportive yung local community. And kung makikita nyo sa mga social media nila, pinopromote din talaga nila yung mga small creators na nagkakaroon ng mga
mga small wins dito sa kanilang platform. And for my personal experience naman with Rocket PH, I can say na marirecommend ko talaga itong platform nila, especially kung beginner ka. So kasi nga number one, beginner friendly yung platform nila, hindi ka mahihirapan mag-set up ng account, and meron silang local payments. So ako kasi local talaga yung target market ko, so mas preferred ko na may local payments kasi nga mas madali silang makakabili ng mga binibenta kong digital products. So now to give you more picture about their comparison, ayan, meron tayong ginawa dito. So for audience, ayan, si Etsy is for global, and si Rocket PH naman is locally, more on local for Philippines. And in terms of fees naman, si Etsy mas higher yan kasi nga in US dollars pati yan. And with Rocket PH naman, mas lower siya. With competition naman, mas mataas with Etsy since marami na ngang users. And Rocket PH naman, moderate lang. So in payout, US dollars nga po si Etsy. And Philippine peso naman po si Rocket PH. So pwedeng GCash or bank. And si Etsy is best for experienced creative, while Rocket PH is best for beginners or local sellers. So kung gusto mo ng international audience and meron ka ng experience, especially in creation with keywords and branding, mas maganda na piliin mo si Etsy. And if you prefer naman ng mas simple, local, and easy to start, pwede mong piliin si Rocket PH. So ako naman ang masasuggest ko sa inyo, kagaya ng ginawa ko, nag-start ako with Rocket PH, and then later on, nag-expand ako sa Etsy. So ayun lang, at the end of the day, kahit anong platform yung piliin nyo, okay lang. Basta remember, in creating your digital products, focus on quality, presentation, and consistency. So now, if you want to know more how to create and sell digital products, pwede ko kayong i-guide personally. So pwede nyong i-check yung link dyan sa ating description below, or just message me directly on Instagram at Pera University. And ayun, so I think that's it for our video today, learners. Hope you like this video, and please share this video para marami pa tayong matulungan online. And ayun, so goodbye for now. See you on our next video.